Thank you very much at magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition. My name is Sonny Lopez. I'm your host and today we will discuss online business potentials and online jobs mga kaibigan. Kaya kumuha po tayo ng dalawang panauhin na alam ko ho ay makakatulong ko sa mga bagong graduates, sa mga wala pong mga trabaho, no? Pero merong skills, lalong-lalo na po yung sa internet, no, mga kaibigan. Of course, to my right is a web developer and SEO expert. Dati po siyang DJ. In fact, yung boses po niya, ginagamit pa rin po sa mga international commercials, mga kaibigan. At kasama ho natin siya. When I started yung pong triangelonetwork.com, gusto ko hong gawin, magkaroon akong TV sa buong mundo. Pero hindi ko po alam yung technology. Siya po ang kinausap ko. Siya po nag-provide ng technology is in fact our advisor po at head po ng ating technical department sa triangelonetwork.com, Mr. Federico Bartolome. Don Federico, welcome ha. Magandang araw Kuya Sunny at magandang araw sa mga tagapanood ng ACL. And of course, to my left, ladies and gentlemen, is a virtual administrative assistant and an online entrepreneur. I'm talking about our special guest also for today, Ms. Hazel Cheryl. Welcome to the show, Ms. Hazel Cheryl. Thank you. Magandang araw, Kuya Sunny. Collectively po, gentlemen and ladies, silang dalawa ay mayroong sariling programa sa Triangelo Network po. At ito po ay ang Tech Pinoy. Ha? Ano ba itong Tech Pinoy na to, Mr. Federico? Yun Kuya Sunny, no? Actually Tech Pinoy is a technology show. Mm-hmm. Yeah. Wherein binabagay natin yung paggamit ng teknolohiya tulad ng cellphone, ng mga iPads, sa araw-araw na buhay ng mga Pinoy. Kaya Tech Pinoy ang tawag. Tech Pinoy. So, mga cellphones lang ba? Mga iPads lang bang pinag-uusapan doon? Not necessarily. Lahat ng mga may kinalaman sa technology. Even, sometimes we also discuss ganito, mga online businesses sa show. Online businesses Yes. sa show. Okay. Alam niyo mga kaibigan, kaya natin pinag-uusapan to at kaya nagkaisip din po ako na gawin po yung triangelonetwork.com. Kasi ang mga dyaryo ngayon, meron silang web version, di ba? Yeah. At dati nangangailangan ka ng billions of pesos to be able to broadcast all over the world, no? Kaya to be able to have a radio program that can be heard by a certain area in the Philippines. Pero with what we have now, technology, meron na ho kaming sariling network, ha? triangelonetwork.com, where we can broadcast, where we can be seen and heard all over the world in real time. Meron tayong parang sariling TV station, radio station. Tama ba yan, Don Federico? Tama. Kuya Sunny, no? It's all-in-one network actually. Maglalagay din tayo ng mga parang mga citizen journalist na page doon na kung saan ang ating mga kababayan, kung meron silang nakitang kaganapan sa labas, pwede nilang kunan sa cellphone nila at pwede nilang report doon. So, napaka-interactive ng Triangelo Network. Okay, interactive. No? Ikaw din ba, siguro, you're part of that by Oh, yes. doing a show with Yes, of Don course. Federico, yung Tech Pinoy, no? Kailangan ba talagang ganito na ang gawin natin ngayon? Totoo ba yung sinasabi nilang, if you don't do this, mahuhuli kang natutulog sa pansinan? I believe so. Oo, kasi it's a global market na eh. Hindi na tayo nasa Philippines lang. Ang coverage natin, it's because of the internet also. Oo. Global na. So, kung hindi tayo sasabay, may iwan talaga tayo. So what basically do you need to be able to do all these things? So, anong mga basic na pangangailangan? Do we need millions of pesos in equipment, in kung anong kailangan pa dyan para magawa natin ito? Actually, Kuya Sunny, hindi. No? Napakasimple lang. Kailangan mo lang ng isang computer at internet connection. At isang webcam para makapag-streaming ka ng TV. Or kahit wala kang webcam, pwede namang audio lang using your computer. Meron siyang microphone. Yeah. Pwede ka nang magkaroon ng radio sa bahay, radio streaming, na pwedeng mapakinggan sa buong mundo. You can play music there also. Yes, You can do correct. broadcast, right? Yes. O yung podcast naman, ano naman yung podcast? Podcast is parang audio, parang radio station siya pero nasa internet naman siya available. Mostly recorded naman Yeah, yung sa podcast. Mostly recorded. Yeah, pre-recorded siya tapos merong ding mga softwares na ginagamit para ma-edit siya. Marami naman eh, 'di ba? May mga freewares naman available on the net. Tapos usually ang podcast ginagamit yan ng mga vloggers, Okay. mga ganon. Marami ng mga podcasts available even on iTunes. Yes, correct.
So yung Triangular Network natin, pwede siyang radio, pwede siyang TV, pwede din siyang magazine, and pwede siyang dyaryo. Yes. Yeah. It's everything. All in one, Yeah, huh? all in one. So tri-media talaga. Correct. More than trimedia, siguro quadruple kung meron man. So, because of Quadruple, the oo. internet, So ano rin masasabi nyo ngayon? Yung Facebook, yung Twitter, nagagamit din sa pagpapalaganap ng mga balita. So these are some of what we have available now, di ba? Those are social media networks. Nagagamit yan for marketing. Internet marketing naman yan. Internet marketing or marketing yourself, your person, right? Yeah. Marketing your business, brand. Yeah. Brand, persons, or organizations, Yeah. yung mga ginagawa ng mga organization, para malaman sa buong mundo, right? So you can target a certain market there, a specific market. Yeah. Maraming, like for Twitter, for example, gagamitin mo siya for marketing your brand. For example, Triangulo Network, yung market natin via Twitter. Meron tayong mga analytics na pwedeng gamitin. Actually, Correct. si Federico dapat ang nakakaalam yan kasi Ano yung siya mga SEO analytics na expert. sinasabi dito, Actually, Federico? marami nang gumagamit sa Twitter and Oh, yeah. Facebook to push their business. Actually, merong mga services ngayon na hindi ba lahat yung mga company gusto nila pag naglagay sila ng fan page nila, gusto nila maraming nagla-like. Yeah. Meron ngayong mga umusbong na company na nagpo-provide ng service na o sige, bibigyan namin yung company nyo ng 1,000 fan likes sa ganitong bayad. Kung gusto niyo ng 10,000 na likes sa fan page ninyo, ganito yung bayad. So maraming Hindi naman na racket mga yun, ha? company. Hindi. Talagang legal. Yeah, merong, it's legal. merong... Hindi black hat yun. Hindi siya. Ano yung black hat? Explain mo nga kayo. Black hat is, yan yung sinasabi mo kanina na racket yan, legal ba? Meron kasing black hat SEO, merong hindi, yung white Ano yung hat SEO? naman. Para alam ng ating mga ano, kasi yung mga matatanda, hindi nila alam yan. Buti ako, bata pa ako. Ano yung SEO? Actually, yung SEO stands for Search Engine Optimization sa internet. Basically, ganito siya. Kung meron kayong business, for example, it's a coffee shop. Di ba, kung mag-search tayo sa internet, tatype natin dun sa search is coffee. So, ang target ng SEO is sa search result, nalilitaw. Kunwari, tinype mo yung coffee at lilitaw sa Google result, dapat una yung company mo. So, yun ang search engine optimization. Ang Kagaya purpose ng ginawa mo for triangulonetwork.com. Yes. Kung tinype nyo yung Triangulo Network sa Google search, Sa first page siya. first page, first result, number 1, it's Triangulo Network. So, So meron ano rin yan? siyang target. That is a strategy. It is a strategy. Para, kasi kung minsan nawawala ka, di mo mahanap, di ba? Correct. So, yan, Kailangan nasa first page ka parate. Yeah. yung sinasabi mong like sa Facebook yon. Pero meron din sa Twitter, napansin ko, nag-o-offer sila for a certain amount. They'll give you this number of followers or friends or whatever. Yeah, I don't know, Fed, if you know kung legal naman yun. Oh, legal Ako, ba yun? I'm not very sure about it. Actually legal. Meron silang malawak na network, users from around the world, na tinatap nila whenever someone na mag-order ng service nila. For example, 1,000 likes. Kaya meron Or kayong followers for Twitter. followers, likes. Kaya meron kayong maririnig ngayon, "Uy, meron akong racket sa Facebook. Bakit? May kumuha sa akin, ilalike ko lang daw ito, babayaran ako ng ganito, ng ganitong amount." So, yun, isang example na it's a legal thing. Walang scam doon. Okay. And some others naman, they offer you, if you have a lot of followers or you have a lot of friends, they offer you business also, di ba? Pag tinulungan mo sila, mas maraming ma-maximize din yung business nila o yung kanilang adhikain. Kasi kung malaki yung network mo, for example, on Twitter, malaki yung network mo, ibig sabihin, marami yung nagpa-follow. Ang tinitignan dyan yung followers mo not the people you're following. Kung maraming nagpa-follow sa'yo, ibig sabihin, marami kang subscribers, marami yung nagbabasa ng tweets mo. So, some businesses would offer a certain amount of money para i-market mo yung, i-mention mo lang siya sa tweet niya. Yes. Sa tweet mo, yung business niya. For example, can we mention brands? Yes. For example, DKNY. Oh. I-mention mo lang yung DKNY sa tweet mo, parang in passing lang siya, you will be given a certain fee na for that. It's part of marketing. How do you get paid? How do you get paid when you do this? What is... There are many ways naman para mabayaran ka. We have PayPal, we have Western Union, we have bank to bank. Western Union, Bank to bank, pwede rin. Bank to bank pwede Pero most din. of the time, PayPal ata, no? PayPal is the most convenient. Yeah. Most convenient in this industry. Yes, it is. It's So, easier. Paano mo naman masusure na mapapabayaran ka? Ganyan. Depende sa arrangement nyo kasi yung sa online entrepreneurship at online e-commerce, based on trust talaga yan. Trust. Yes. Parang sa sabong, ganyan.
Tama. Bumusta ka, tapos after the fight, yung honesty system. Yes. Nasa kabila yung, di ba, kapustahan mo. Oo, malayo Nagsanyasan lang di ba? kayo. Yun. So, ganun siya. Oh, so how many Filipinos are now in the internet, making money in the internet, sa web, no, ganyan? Wala akong Walang data. specific na data, pero marami na. I started dito around the year 2000. Hindi pa masyadong ganun karami. Parang Noong mabibilang mo pa sa daliri mo. But now, even mga undergraduates, college undergrads, na nag-stop lang for a while, nag-iipon ng pang-enroll nila for next semester, ganon. If they have the skills, nakakapag-work na sila ngayon online. But what is the advantage of being in this type of a job? Meron Well, bang permanence ito? Meron bang security or Depende pa rin kasi sa'yo how you would establish yung security mo sa ganitong business. Ang advantage is, syempre, you work from the comforts of your own home. That's number one. yan, oo. Diba? Sa bahay ka Walang- lang, di ba? Bahay ka lang, hindi ka namamasahe, hindi mo kailangan Okay, nasa resto ka lang, Ako, di ba? babae ako. Basta may internet. Pwede Oo. din, no? Oo. Like ako, babae ako, hindi ko kailangan mag-invest sa makeup, sa damit, sa high heel shoes, you know? And minsan, ang lagi ko sinasabi is naiiwasan ko yung corporate bureaucracy. Oo. Ganon, dahil ako lang mag-isa And eh. you're not that, ano bang tawag doon? Yung pressured. Yeah, oo, walang Hindi pressure. ka kailangan gumising ng nagmamadali ka, Depende. maliligo ka, or everything. Depende, kasi merong mga clients na merong silang yung office, na yung work hours sa ibang bansa, kailangan Yes. ipa-follow mo. So parang nasa Pero- call center din. Kung kunwari US yung kliyente Yeah. mo, May mga ganong kailangan arrangements. gising ka ng madaling araw. That's when you do business with them. Yeah, like sa akin, I did that for 3 years. Pero after that, syempre nakakapagod din ang graveyard. So sabi ko, kailangan ko na mag-shift dun sa way na ako lang magmamanage ng time ko. Okay. So there are ways naman, like mag-freelance ka. Freelance. Hindi ka nakatali sa isang Do client. you also go by reputation here, Yes, Rico? definitely. Lahat ng online, based on, yun nga, trust and honesty and reputation. So kung, yun nga, tinatanong mo kanina, Kuya Sunny, no, kung how secure, yung security mo as an online business person, tama si Cheryl, no? Depende sa'yo. Kasi if you already have the reputation, kung maganda yung reputation mo and yung confidence sa'yo ng mga customers mo, magkakaroon ka ng mga repeat business. So that's where the security is. Magkakaroon ka ng repeat business plus the Do they also recommend you? Yes. If one is Yes. satisfied with what you did, Definitely. will there be this person recommending you to affiliates or partners or Yes. some other people doing the same? Yun nga. Na-experience Plus the ko na referrals, yun. yeah. Meron akong client, full-time siya. Mhm. And then yung friend niya nangailangan ng part-time. Mhm. Sabi niya, sige, isabay mo. And then you will be given, okay lang sa akin, a chunk of my time will be given to this person. Babayaran pa rin kita ng buo. Okay. Experience ko na. What do you have to be good in this industry? Ano ba yung mga set skills mo? Ano ba yung mga kailangan na pinopossess mo as a person other than the technology part to be able to make it? Dapat siguro you have to be persistent, you have to be resourceful also, you have to be a dreamer. Diba? If you dream something big on the internet, you can make it happen definitely. Kaya dapat may persistence ka. At syempre, hindi lang, kailangan nag-aaral ka rin. You Pag-aaral. research a lot. Yeah. Para hindi ka maiwanan sa mga Yeah. trends and everything. You have to, meaning, you have to be updated All the time. all the time. Ikaw, nagtatrabaho na kayo pareho dyan. How do you keep yourself updated sa mga latest in technology, in trends, at saka yung mga other potentials? Meron naman kasing mga sites for, like, kaiba kasi yung, explain lang natin, yung sa kanya, nasa web development siya, yung sa akin naman, virtual office administration. Parang more on clerical yung sa akin. Okay. Yung sa kanya, more on sa technology side. So, siya talaga, ang research nila, mas madugo para ma-update nila yung sarili nila. Sa amin, more on kung ano yung mga bago lang na mga pampadali ng trabaho namin, yun ang mga pinag-aaralan So, namin. you deal with a boss, ganyan. Oh yeah. Parang sekretarya ka or Yes. researcher ka nila? Yes. So what is I expected? write, I research, I manage yung
yung virtual office, mga database. Virtual office. ganun. Oo. So, ano naman yung mga linya ng ginagawa niyo ng trabaho niyo? Ganyan. Usually, like sa akin kasi, Web-related din yan. yes, web-related din. Web-related din. Meron siyang parang website na minamarket niya, nag-o-offer siya ng mga e-books, nag-o-offer siya ng mga consultations, consultancy firm siya, for online marketers. Pero hindi naman kailangan lahat sa web yan ng negosyo nila, Not di ba? necessarily. Yung Merong mga ordinary retailers job. eh. Oo. Meron akong naging client before, supplier siya ng mga medical, yung mga pang-medical na mga gamit-gamit. Oo, Ganun. sige. Tapos, Medical supplies. What Supply did siya. you do for them? Did you market Akong, them? no, I did not market. I just managed the database. Tapos ako yung nagpa-process ng orders. Nagpo-process ng orders. Yes. So, I can glean from what you're telling me right now, kailangan meron ka rin facility for the language, Yes. written and spoken. Written and spoken English is very, very important. Mhm. At saka kailangan neutral yung accent. Oo. Hindi matigas ang dila, Oo. which is usually yun ang problem. Oo. Much better if ang client mo is US-based, much better kung American accent ka. Mhm. But then, hindi na rin masyado nabibigyan ng importance yun kasi per state, iba-iba rin sila ng accent. Like sa South, iba yung accent nila. Sa Tama. Pacific, iba. But at least, yung grammar mo should be perfect. Mhm. Or Or almost close perfect. to no? perfect, Almost. yeah. And dapat, it's a must also that you can think out of the box. Mhm. Kasi may mga times na wala yung client, Okay. hindi mo siya marireach kagad, then you have to make a decision. So you have to be smart. Okay. Kailangan, you have to learn how to step into your client's shoes. Para kung siya yung nandun sa situation na yun, anong gagawin mo? It's very important that you're intelligent for you to be able to make it in this business. Your boss, you're one-on-one. Yes. Pwede naman kumpanya rin ang kausap mo. Pwede. You work for a certain company. Ganyan. So, ikaw naman, Federico, ano naman yung sa'yo? So, web development. Ganyan. Yeah, web development naman, actually dalawang aspect yung sa akin. Web development as in I develop websites and I build them. Yung isa naman, yung SEO, That's what you did for triangularnetwork.com. yeah, that's web developing. Yung other side naman niya is search engine optimization. Yung SEO naman, I deal with other businesses, parang B2B, business to business persons. So, merong mga ibang online business entities na kumukuha ng service sa akin to fulfill their business needs. Okay. Yun naman ang search engine optimization. So, ang advantage din yan, kamukha ng advantage na sinabi sa'yo ni, kanina sa atin diniscuss ni Shay, is yung kahit saan ka sa bahay, may internet, meron kang laptop or and a good internet connection. good internet connection. very That is a important. must, no? Yes, it is. Pero we are kind of lagging there, right? Ang Philippines compared to the Middle East countries, Europe, and the United States. Even mga Canada. neighboring Asian countries natin, nahuhuli na tayo Nahuhuli na ba kanila. tayo? Singapore and Taiwan. Tsaka mahal ang internet Mabilis connection na yung dito. internet. Mabibilis na. Gano'ng kabilis? When you say mabilis, yung Ang alam almost ko- nandiyan na kagad? Ang alam ko sa Taiwan, ang public Wi-Fi nila, it's 12 Mbps already. That was 3 years ago. Public Yes. yan, Public Wi-Fi. Public yan. Meaning sa mga train stations, ganyan. Sa mga, saan pa ba? Saan pa ba yung mga public Parks. wifi? Parks. Meron Malls. sa parks, no? Malls, Malls, oo. Okay. yun Tapos, ang alam ko. dito sa atin, paano na ba? Gano'n na ba? Yung pinakamababa ngayon, ang alam ko, sa mga bahay is 1 Mbps. Kung nasa mall ka siguro, it's around 12, no? 12, meron silang 5 to 12 siguro ganyan ang range ng speed ng internet. Nakaka-adjust na rin tayo. I mean, kahit na medyo Medyo, matagal kaso- ng konti, Kaso ang question dito, yung reliability ng mga internet providers, no? Madalas kasi naka-down yung connection. So, yun ang most complaints. Or yung ipapromise nila sa'yo na 1 Mbps, tapos pag mag-check ka ng speed, mag-speed test ka, Wala siya. ang baba-baba niya. Hindi, kaya nga meron Mga silang, yung caption is up, Up to. to. Nilalagyan nila ng merong open, Yes. meron silang safety, Yeah. May Kung safety net sila. O sa ads nila, okay, up to 1 Mbps, diba? So, sasabihin nila sa'yo, sir, up to 1, up to eh. Okay. Do you think this will, this still, mas mag-i-improve ba to? Mas dadami pa yung opportunities? I think so. Kasi nga, like I said kanina, it's a global marketplace already.
At saka, Ganito na talaga ang kalakaran. Yes. At dumadami yung technology that is available for everybody. Correct. Pati yung mga eskwelahan ngayon, di ba? Baka darating ang araw, hindi na sila papasok sa mga classrooms, mga bata, right? you Actually, know what, nangyayari na yun. in India, meron na silang course for na siya, kasama na sa curriculum nila, yung software development for online entrepreneurship. Okay, mag-break tayo. Ladies and gentlemen, we're gonna go on a short break, and after the break, we will continue this discussion, and I hope yung mga graduates dyan, o yung mga walang trabaho, they're listening intently, they're getting the tips, they're getting the information that will probably help them, find a job. Mamaya, okay naman ba yung kita dyan? Baka naman di naman okay yung kita. Nako, magpapapagod ka, bumibili ka ng laptop, nagpapa-internet connection ka, tapos wala naman palang kita. Para ka lang naglalaro ng pyong-pyong, ganyan. Pabalik po kami, mga kaibigan.